Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Heto na naman tayo sa isang panibagong kwentuhan mga kapolitika. Ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika, itong issue ni Irene Khan, isang UN Special Rapporteur na ipinadala ng United Nations dito sa Pilipinas para mag-imbestiga nga dito sa estado ng pamamahayag sa ating bansa mga kapolitika. So, ang nangyari mga kapolitika is pinadala ng UN itong special rapporteur na ito para tingnan yung pamamahayag or yung freedom of expression ng mga media dito sa Pilipinas. So, itong babae na ito, itong nakikita nyo sa video, yan po si Irene Khan. Yan yung pinadala dito sa bansa. And marami siyang mga suggestion actually after nung na-evaluate niya yung estado ng pamamahayag dito sa Pilipinas, which is na-tackle nga or na-topic niya unang-una itong pagpapasara ng ABS-CBN mga kapolitika. And ang sabi niya doon is hindi dapat pinasara itong ABS-CBN network at gusto niya pa itong pabuksan muli or bigyan ng franchise or gusto niyang mag-operate muli ito sa mainstream TV or mainstream media mga kapolitika. And then the other issue na tinalakay niya is nabigyan natin ng reaction maya-maya is itong issue ng NTF-ELCAC. So itong NTF-ELCAC mga kapolitika is ito ay binuo, kung ating matatandaan ay binuo ito nung time ni former President Rodrigo Roa Duterte para ito ay isang task force na kung saan ay para buwagin or durugin, lipulin itong mga makakaliwa or mga komunistang grupo, mga kapolitika, which is nangyari naman. And then napaka-effective po nito sa pag combat ng insurgency dito sa ating bansa, which is nangyari lang nung time ni former President Rodrigo Roa Duterte mga kapolitika. So, bakit ba natin ito binibigyan ng reaction or bakit tayo dito dapat mag-comment mga kapolitika at magsalita tungkol sa kanyang sinasabi na dapat daw buwagin, tapusin na itong NTF-ELCAC. Okay? Kasi marami daw ang issue or marami daw ang nare-red tag nitong NTF-ELCAC na ito, which is threat to the freedom of expression or to the media. Kasi nga 'di ba marami ang nare-red tag ng NTF-ELCAC, mga different personalities or mga kilalang personalities mga kapolitika. So which is yun yung point ni Irene Khan nga nito na ayaw niya dito sa mga red tagging na ginagawa ng NTF-ELCAC. Okay, so on the other hand, may point din naman itong reporter na ito from the UN. Tama din naman ang sinasabi niya na nagagamit nga sa pag-red tagging itong NTF-ELCAC, and at the same time nagagamit din siya politically. Kasi kung ikaw ay tumatakbong may position ka na gusto mong takbuhan like senator or congressman or even president or vice president, kung i-red tag ka nitong NTF-ELCAC mga kapolitika is masisira din yung image mo, especially kung sasabihin ka na ikaw ay supporter ng mga makakaliwa or ng mga komunista. So makaka-apekto din yan sa image and sa pangalan nung tumatakbo sa position. But anyway mga kapolitika, that's just her opinion. Okay, and then so dito tayo sa issue na dapat nating bigyan ng kaliwanagan and reaction mga kapolitika. Itong sinasabi niya na gusto niyang ipabuwag itong NTF-ELCAC. So unang-una, itong si Miss Irene Khan is hindi naman siya talaga taga Pilipinas. And sino siya para sabihin yon na
dapat itong buwagin kasi ang PNP nga at ang armed forces mga kapolitika ay hindi sila sang-ayon na buwagin itong NTF-ELCAC kasi malaki ang naitulong nito sa pagsugpo at pagdurog nga dito sa mga makakaliwang grupo. So, unang-una, 'di ba, wala na yung mga bombing doon sa Mindanao, yung time ni President Duterte, na lessen na to the least. And then, yung mga namumugot ng ulo na mga terorista, mga membro ng Abu Sayyaf, so nawala na rin yun. So, yun, isa sa mga part na nilabanan talaga ng NTF-ELCAC kasi trabaho nila yun mga kapolitika. And that is very important sa isang bansa na magkaroon ng ganon to counterpart the insurgency and the rebels. Okay? And di ba wala na masyadong activity yung mga komunista ngayon kasi nga dahil dito sa NTF-ELCAC napaka-effective. So in my mind, sino ba itong reporter na ito na hindi niya naman alam itong punot dulo or ugat talaga ng problema dito sa ating bansa? And here comes mag-suggest siya ng kung ano-ano sa ating gobyerno. Okay, maraming mga ibang mga bansa na dapat pang tutukan na marami doon ang mga patayan. Dapat doon sila nakatuon mga kapolitika, di ba? Okay, so yun ang opinion natin and malaki ang naitulong nito sa peace and security ng bansa, especially sa mga pagsugpo nga nitong mga rebelde at mga connection nila. So why mag-suggest ka na sabihin mo na buwagin ito kung ito ay nakakatulong sa pag-counterpart ng insurgency? Okay? So, I don't know her reason or maybe she is being influenced by someone na para sabihin yun sa ating gobyerno, sa ating mga kapulisan or sa ating armed forces. So, kailangan natin yun mga kapolitika, yung NTF-ELCAC for the peace and security ng ating bansa. Kasi kung wala yan, wala nang taga-tiktik ng mga komunista or mga rebelding grupo. So yun lamang ating masasabi mga kapolitika. Kayo, ano inyong masasabi sa isyong ito? Napakainit nito. Dapat talaga makialam din tayo sa isyu ng lipunan mga kapolitika. Yun lang at maraming salamat sa panonood sa aking channel. Please don't forget to like and subscribe for more videos.